Sa aming bukid ay lagi na lang umuulan. Tayong mga Pinoy kasi, pag maulan kasi ang panahon, masarap humigop ng mainit na sabaw dahil wala naman tayong pambili ng karne kasi sobrang mahal. Kaya pag nasa bukid tayo, ay tanging gulay na lang yung sasabawan natin. At bago yan, sisimulan natin ng isang maulan na hapon. At ito pala ngayon yung mga gulay na tinanim ko sa aking garden. Mas okay kasi pag magtanim ka ng mga gulay dahil mabawasan na rin yung gastos. Kaysa bumili ka pa sa market, malaking tulong na rin sa ating katawan dahil walang halong kemikal. Walang ganyanan. At sabi pa ng mga matatanda, pag lagi ka daw kumakain daw ng gulay, gumaganda ka raw. At tingin ko naman sa sarili ko, parang nakakakain na ako ng 1 hektaryang gulay, at di pa rin ako gumaganda. Charis! At kumuha rin ako nitong ginting. Ginting kasi ang tawag namin dito sa amin. At gusto ko sa mga ganitong gulay, yung half cook lang. At kumuha na rin ako ng talong. Medyo malaki sana itong mga talong na tinanim ko. Kaso yung time na matinding init, ayun, maliit na lang siya. At sumama na rin yung kabady kong maliit. At magsuot muna ako ng boots kasi pupunta ako doon sa kabilang sapa kasi sa gilid kasi doon maraming gabi. At kung bakit kasi ako nag-boots, kasi dito sa amin laging umuulan, pati na sa gabi parang araw-araw umuulan at medyo maputik yung daan patungo sa may gabihan. At anytime kasi pag pumunta ako dito, mag-boots talaga ako kasi dito rin yung mga pastula ng mga baka at kambing. Makati kasi sa paa at parang makaiwas ako, mag-boots ako, ganun. At ayan na yung gabihan. Pag dito ka talaga sa bukid, pag hindi ka arte at kumain ka ng ganitong gulay, ay talagang taob na naman ang bahaw mo pag naggata ka ng gabi. Pero sa akin, kaunti lang kukuhanin ko kasi i-mix ko lang siya sa mga gulay na nakuha ko sa bahay. At hindi lang gabi yung nandito, meron ding kangkong. Kaibahan kasi sa bukid ay maraming libre. Kumpara sa pag nasa syudad ka, lahat binibili mo. Kaya thankful pa rin ako sa bukid, maraming libreng gulay. Halimbawa na lang itong gabi, kahit gusto mong napakarami-rami ay kayang-kaya, pati kangkong. At sa may gilid kasi dito, may maraming kangkong. O saan ka pa? Kuha na. At pagkatapos kong kumuha, ay kaunti lang kinuha ko kasi kami lang naman yung kumakain. At minsan, nang bingwit ako dyan sa may sapa ngayon, hindi lang muna ako makapunta dyan at may gagawin pa ako. At ngayon, balatan ko naman itong niyog para ma-prepare na mamaya. At ganyan ako magbalat ng niyog. Ayan. Pag nasa bahay tayo, hindi lang naman yan ang trabaho natin mga nanay. Bukas maglalaba na naman ako, parang wala akong pahinga. Pero sabi ng iba, housewife lang, pero hindi nila na-appreciate yung mga ginagawa natin sa bahay. Kaya salute ako sa mga nanay out there. Kaya ako nagmadali kasi ngayong gabi, itlog ni Mr. naman ang balatan ko. At tama, papakainin ko siya ng ginataan para mas lalong walang ganyanan. At pagkatapos, ikakat ko na itong niyog. At pag niyog kasi, ininom ko yung tubig. Sarap. At pagkatapos, himay-himayin ko naman itong mga gulay para ma-prepare na mamaya. Ito pala yung gabi. At iyan naman yung alugbati, ang tawag sa amin dito sa mga Bisaya. Iwan ko sa ibang lugar kung anong tawag nila. Iyan ang talong. At pagkatapos, yan na. Inumpisahan ko ng kulturan itong niyog. At magsaing muna ako sa kaldero para mamaya, tapos na ako magsaing. Para magluto na lang ako ng gulay. At dahil lagyan ko ng kaunting munggo, ayan, ibubol ko muna para lumambot ang munggo. At sa wakas, 2 years ago, lumambot na yung munggo. At inalagay ko naman itong gabi. At takipan ko muna. At pagkatapos, pipigain ko naman itong kinudkod ko sa malinis na tubig at malinis na kamay. Ayan. Ayan, nilagay ko na yung sika na piniga kong gata. Tapos nilagyan ko ng Ajinomoto para masarap at mag-boil-boil yung gulay natin. At nilagyan ko na rin yan ng talong. At mix na gulay pala ito. Ayan, nag-boil-boil na. At nilagay ko na yung mga green na mga vegetable. Kasi gusto ko yun sa mga vegetable na yan. Na mahapok lang. Hindi ko gusto yung napakalambot na. At nilagyan ko na rin yan ng lemongrass. At
Pasensya na kayo guys kung yung Tagalog ko ay minsan nagbibisaya kasi Bisaya naman talaga ako. Pag ako kasi yung nagata ng gulay guys, inuuna ko yung gata na yung pangalawa. Tapos yung first piga ko ng gata ay ilagay ko yun sa pinakalas para yung puti niya nasa ibabaw. At tapos, pag gulay kasi di mawawala yung yung bulad yung tawag sa amin, yan ganyan. Ano bang tawag yan sa Tagalog? Hindi ko alam. Para naman masasarapan tayo sa kain mamaya. At habang tapos na ako magluto, habang mainit pa ang ating ginataan ng mix na gulay para sa maulan na panahon at hanggang sa susunod. Salamat at ingat! Bye! Wow!